sa mga taong nalalayo, sa Kanya'y nawawagi. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Patatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos, walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana, walang imposible sa Diyos. Kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa ng lunasan, walang imposible sa Diyos. Patatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos, walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na
Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid na patuloy pong nag-aabang at sumusubaybay sa programang Sa Diyos Walang Imposible. Praise God, Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Halina po kayo at sama-sama po nating paglingkuran at sambahin ang ating dakilang Diyos na buhay. Ito po ang programang sa inyo po ay patuloy na nag-aatid ng pag-asa, pagpapala at mga salita ng Diyos na patuloy na nagbibigay sa atin ng paglago at pag-unlad ng ating buhay pananampalataya. Kaya halina po kayo mga kapatid, sama-sama nating pasalamatan ng Diyos sa muli pagkakaloob niya sa atin ng isang linggo na naman sa ating buhay. Tayo biniyayaan na naman ng isang panibagong umaga. Sa Diyos walang imposible. Ito po ang inyong lingkod na makakapiling at makakasama sa loob na naman po ng isang oras, Pastor Manny A. Dalena. Kaya halina po kayo mga kapatid, kayo pong mga nakaigap at mga naghahanda ng mga almusal diyan. Oras na para maglingkod, oras na para pagsalu-saluhan ng salita ng Diyos. Walang imposible. Yes, walang imposible sa Diyos. Glory to God! Isang mapagpalang hapon po sa ating mga kapatid mula po sa bansang Canada. Binabati natin Sister Marilu and Brother Israel Quinto. Praise God! Isang mapagpalang umaga po sa inyong mag-asawa at sa inyong anak na si Chelsea. At mula naman po sa Cavite, binabati natin Sister Liza Villarico at kasama ang kanyang mga anak. Brother Israel and Sister Marilu still watching from work. Isang mapagpalang hapon din kay Sister Memia Tupas Tapulaw. Praise God! Gayon din sa iyong mga kasama dyan, Sister Memsa, kina Diana at JR, at gayon din sa iyong mga apo na sina Maxine at Mia. At binabati rin natin na isang mapagpalang umaga Sister Rose Tasipit at ang kanyang asawa na si Brother Romy. Gayon din po ang kanyang mga anak na sina Ruby Rose at si RR. Hallelujah! Si Ruru. Praise the Lord. At mula naman po sa Bohol, binabati natin Sister Frances Pinesan. Isang mapagpalang umaga sa iyo dyan kapatid ha. At sa iyong mami na si Mami Carmelita Hartsack. Binabati rin natin ang isang mapagpalang umaga si Nanay Lethy Ignacio. Good morning, good morning, good morning Nanay. At mula naman po sa CAA, binabati natin ang ating kapatid na si Brother Max Arsadon Tapulaw. At gayon din ang iyong mga kasama si Brother Max, sina Diane Lee, Donna, Daryl at Russell, at ang iyong mga apo na sinaksikay na Pen Pen at Ken Ken. And good morning din po kay Sister Alib Mikiyabas. Isang mapagpalang umaga sa iyo kapatid at sa iyong mga kasamahan dyan sa inyong tahanan ha. Sa Diyos wala. At mula naman po sa Bacoor, Ligas, Cavite, binabati natin ang ating kapatid na mayroon na naman po siyang word for the day. Blessed day everyone, and to you Pastor Manny, praise the Lord for His wonderful day, another blessing of life and another week to fill our spirit with His word through Pastor Manny. Thank you Lord, for you are not limited by space, distance and time. How great and awesome are your works. Hallelujah. Very well said Brother Lloyd Nebres at Sister Aida Nebres. Gayon din ang inyong mga anak na sina L.A., Loida and Adrian, at ang inyong mga apo na sina Leiza at EJ.
And from Baras, Rizal, binabati natin ang isang mapagpalang umaga ang ating kapatid na Sister Ginger Robles. Praise God. At gayon din ang iyong apo na si Kylie Ashanti. Isang mapagpalang umaga sa inyo at sa inyong sambahayan. At from San Pedro, Laguna, binabati natin Brother Bob Yuson Atendido at gayon din ang kanyang may bahay na Sister Becky Acuña Atendido at ang kanilang mga apo na sina Ali at Ado at ang kanilang mga anak. Good morning, Sister Rachel Pinsan Robles. Isang mapagpalang umaga sa iyo kapatid at sa iyong buong sambahayan. And from Pandi, Bulacan, binabati natin ng isang mapagpalang umaga Sister Rose Avila at ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. At ganun din ang kanyang mga kapatid na sina Ruby Cawelan Lopez, Apple Cawelan Salhay at happy second wedding anniversary Sister Ruby Cawelan Lopez and John Carlo Lopez. Maligayang araw ng pagsasama sa inyong mag-asawa, ha? Praise God, isang mapagpalang anniversary sa inyo, ha? At gayon din kay Kuya Rolly Cawelan, isang mapagpalang umaga sa iyo, Kuya Rolly, ha? And from Dasmariñas, Cavite, binabati natin Brother Luisito Miquiyabas. At ganon din ang kanyang may bahay na si Ma'am Eloy Labis Miquiyabas. Good morning sa inyong mag-asawa. At mula naman po uli sa Ligas, Bacoor, Cavite, isang mapagpalang umaga kay kapatid na Emmy Diaz at gayon din sa kanyang mga anak na nagwo-work from home kina Jonah, Ivy at Reds at sa kanyang apo na si Rayhan. At ganon din po kay Nanay Carmen Sumido, isang mapagpalang umaga sa iyo, Nanay, at kay Tatay Nick Sumido. At mula sa Dasmariñas uli, batingin natin ang isang mapagpalang umaga Sister Norma Ablas and his family and her family. Biyaya ng Diyos, Dadaloy ng lubos-lubos. Hanap mo ba ang tunay? Alright, binabati natin ang isang mapagpalang umaga Brother Fred Lopez, Sister Lori Lopez at ang kanilang mga anak na sina Jello at Angel at gayon din ang kanilang apo na si Sophie. Oh, happy birthday, Sister Emmy. Praise God. Isang maligayang karoon sa iyo, Sister Emmy, ha? At ito'y pagbati galing kay Sister Aida na iyong kapatid. True Brother Lloyd Nebres. Happy birthday, kapatid! Walang imposible kung sa Kanya talalapit. Sa Diyos, walang imposible. Bueno, tayo muna dadako sa ating pong pambungad na panalangin bago natin ipagpatuloy ang ating pagbati sa ating mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Manalangin tayo. Yes, Lord. Ngayong umaga, Panginoon, patuloy po kami sa iyo ay nagpapasalamat sapagkat kami ay biniyayaan ninyo ng isang panibagong bukas, isang panibagong araw. Kami, O Diyos, ay namulat muli sa araw na ito upang aming pong patuloy na maranasan ng iyong kabutihan. At ang buong maghapong ito na aming gugugulin ay iyong pagpapalain
sa pamamagitan po, O Diyos, ng aming patuloy na pakikinig at pag-aaral ng iyong mga salita. Diyos, ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na magsalita para sa bawat isa sa amin mangusap, turuan at gabayan kaming patuloy sa iyong mga katotohanan ng iyong mga salita. At sa araw na ito, amin pong inaangkin ang iyong malayang pagkilos sa aming kalagitnaan upang kami, O Diyos, ay patuloy na iparanas sa amin ang kapangyarihan ng iyong salita, sapagkat ang salita mo ay hindi darating sa amin sa isang simpleng salita, kung hindi ito ay laging mayroong taglay na kapangyarihan sinusundan ng mga tanda, himala at kababalaghan. Kaya't ngayong umaga, O Diyos, magpakahayag ka sa puso at buhay ng bawat isang nanonood, nakikinig, at kasama ko pong nagbubulay-bulay ng iyong mga salita. At amin pong sama-samang aangkinin ang mga pangako na nakalakip sa iyong banal na salita. Kami ay nagpapasakop sa iyong banal na kapangyarihan. Linisin po ninyo kami sa lahat ng aming mga karumihan upang sa gayon ang aming paglilingkod ay maging katanggap-tanggap sa iyong harapan. O Diyos, kami po ay patuloy na nananalig at sumasampalataya na ikaw ang Diyos na magkakaloob at gagawa ng himala sa aming kalagitnaan. At hayaan po ninyo na minsan pa muli ay amin pong maipahayag at maipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan, at maging ang aking mga kapatid na nakikinig at nanonood ngayon ay maging kagamit-gamit para sa iyong kalooban, na magawa po naming maibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan po ng aming pong programa. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Ako na yung lingkod ay nagpapagamit sa iyo. Gamitin niyo lamang po kong instrumento at daluyan ng iyong mga salita. Ang lahat ng ito ay aming pong dalangin sa pinakamakapangyarihang pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ang bawat isa ay magsabi na Amen and Amen. Praise God! Hallelujah! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Isa munang happy birthday song mula po sa ating kapatid na si Sister Emmy Diaz. Happy birthday! Happy birthday, Sister Emmy! Praise God! Hallelujah! Happy na birthday pa! Happy birthday to you. Happy birthday, and the stars burn tonight. Happy birthday to you. Glory to God! Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Pag-grab na yan, pag-grab o kaya pa-food panda na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the stars burn tonight. Sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang karawan at anibersaryo, para po sa inyo ang lahat ng ito, mga kapatid, ha? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright! Praise the Lord! Okay, tayo nagpapasalamat sa Diyos sapagkat tayo po ay muling nagkita-kita noong araw ng linggo at napakasaya po ng ating pong sama-samang pagpupuri at pagsamba noong araw ng linggo, ha? Bagamat nagkaroon po ng kaunting problema sa ating pong internet, yung ating pong live streaming dahil naubos ho agad yung gigabyte ng ating pong internet noong araw ng linggo. Hallelujah!
Masarap na makita muli ang magkakapatid, praise God, sa isang lugar na kung saan ay sama-sama po tayong naglilingkod at sumasamba sa ating dakilang Diyos na buhay. Kailan pa ba ito matatapos? Alright, binabati natin isang mapagpalang umaga ang ating kapatid, Sister Becky Garcia ng BF Resort Drive. Isang mapagpalang umaga sa iyo kapatid. At gayon din po kay Sister Lily Pangilinan at kay Brother Albic Pangilinan. Isang mapagpalang umaga sa inyong mag-asawa at sa inyong mga anak na sina Alem at Jeremy. Di malaman ang gagawin. Binabati rin natin ng isang mapagpalang umaga ang ating kapatid na si Eliza Nicole Robles. Praise God. At ang kanyang kasama sa bahay ay si Nanay Lydia Mendrique Magana. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Nanay Lydia. At sa iyong mga apo na kasama mo dyan na patulog pa lang, praise God. Hallelujah. Laging forever ang kanyang awa. And from Florida, US of A, binabati natin ang isang mapagpalang hapon ang ating kapatid na Sister Apple Painsan Magana. Isang mapagpalang umaga at gayon din sa iyong asawa na si Brother John Magana. Isang mapagpalang hapon o gabi dyan sa inyo sa US of A, Florida. At binabati rin natin isang mapagpalang umaga Sister Alice Dacer Durano at gayon din ang kanyang may asawa na si Brother Nap Durano, si David at si Brother Rino Borenaga. At mula naman po sa Sukat, Paranaque, San Antonio, Balici, good morning to you Sister Liobi Palomares at gayon din sa iyong asawa na si Brother Rudy Palomares. At sa iyong mga anak na sina Leia at Dylan at kay Dexter at sa iyong apo na si Matthew at hindi ko alam yung apo mong babae kung ano pangalan Ang hirap kasi banggitin ang pangalan ng apo mong babae. Bueno, ngayong pong umaga mga kapatid, ang ating mensahe ngayong buong isang linggong ito mga kapatid ay ating pong pag-aaralan. Ano nga ba ang tunay na pagiging Kristiyano? Paano ba maging isang tunay o ano bang kahulugan ng isang ang kahulugan ng isang pagiging Kristiyano? Sinasabi po rito mga kapatid, what does it means? What does it mean to be a Christian? Yan po ang ating pong tatalakayin. Kaya ihanda na po natin ang ating mga sarili sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord our God! Kaya ihanda na ang mga gamit, mga kapatid. Praise God! Good morning tayo, Sister Grace Painsan. Hallelujah! From Baras, Rizal. Good morning din kay Sister Rachel Painsan Robles. Hallelujah! At sa inyong mga pamilya. Hallelujah! Okay, praise God. Mag-uumpisa na po tayo sa unang bahagi ng ating pong pag-aaral. What does it mean to be a Christian? Handa na nyo ang inyong mga marker, ang inyong mga lapis, ballpen at papel. At gayon din, huwag kalilimutan i-share ang ating programa at mag-comment, makipag-engage. Praise God, ibigay ang inyong mga insight, mga saloobin po ninyo regarding our topic for today. Sana naman pong isang linggo na naman po na tayo po ay pagpapalain at tayo po ay madagdagan ng ating mga kaalamang espiritual. Hallelujah! Praise God! So kung tayo po ay mga nakahanda na mga kapatid, hallelujah! At huwag kalilimutan ng pinaka-importante sa lahat mga kapatid, ating pong ipamuhay, i-apply ang lahat ng ating mga maririnig, ating matututunan gaya po ng sinasabi ng aklat ng Pilipos 4:9. Anong sabi ni Pablo doon sa Pilipos 4:9? Mga kapatid, hallelujah, ang sabi niya, anumang inyong natutunan, anuman ang inyong nakita, tinanggap mula sa akin ay isagawa ninyo. Good morning to you, Brother Jojo Robles. Isang mapagpalang umaga sa iyo kapatid at sa iyong mga kasamahan dyan sa inyong tahanan mula sa Baras, Rizal. Hallelujah.
Praise God. Alam niyo mga kapatid, maraming tao kasi ang nag-iisip na ang pagpunta sa simbahan, paminsan-minsan o simpleng paniniwala sa Diyos, ay gumagawa sa kanila ng pagiging isang Kristiyano. Praise God. Ano po? Marami po kasi nagsasabi na kung po sila ay nagsisimba, kung po sila ay isinilang sa isang pamilyang Kristiyano, ay Kristiyano na rin po masasabi ang kanilang mga sarili. No, tayo bilang mga Pilipino, tandaan po natin, tinatawag ang ating bansa bilang nag-iisang Kristiyanong bansa sa Asia. Bakit po? Dahil tayo lamang sa mga karatig bansa sa ating mga kasamahan sa Asia ang naniniwala kay Kristo at sa salita ng Diyos. Pero sapat na ba, mga kapatid? Sapat na ba ang maniwala ka kay Kristo para masabing ikaw ay Kristiyano? Sapat na ba na maniwala sa salita ng Diyos para tawagin kang Kristiyano? Kung ito po ang magiging konsepto ng ating pagiging Kristiyano, edi lahat ng naniniwala kay Jesus at sa kanyang mga salita ay masasabi nating Kristiyano na. Kasi po, kung tatanungin natin, yung pong mga magnanakaw, yung pong mga mamamatay tao, mga politikong kurap, maging yung mga nasa bilungguan, yung mga masasamang tao, yung mga taong lasinggero, sugaro, lahat sila, kapag ka inyong tinanong na sila ay naniniwala kay Jesus, sasabihin nilang naniniwala sila kay Jesus, na sila ay naniniwala sa salita ng Diyos, sasabihin nilang naniniwala sila sa salita ng Diyos. Kung ganon, pwede natin sabihin sila ay Kristiyano na. Tama po ba mga kapatid? Amen po ba? Dahil yun po ang konsepto ng mundo pagdating po sa tinatawag nating pagiging Kristiyano. Praise God. Kaya, bago po natin sabihin at angkinin ang salitang Kristiyano at atin po itong i-apply sa ating mga buhay, ay atin po muna sigurong alamin ang tunay na kahulugan ng Kristiyano. Bakit po? Dahil sa banal na kasulatan, ang Biblia po ay nagpapakita ng ibang pananaw at kahulugan ng isang Kristiyano. Kapatid, pag binasa po natin ang Bible, 3 beses po lamang ninyong makikita sa lumang tipan ang salitang Kristiyano. Ang una po, mababasa po natin yan sa Aklat ng Manggagawa 11:26 hanggang 11:26. At ang ikalawa naman po ay mababasa po natin doon pa rin po sa Aklat ng Manggagawa 26:28. At ang ikatlong pagkakabanggit at pagkakasabi ng salitang Kristiyano ay atin naman pong mababasa sa unang Pedro Kapitulo 4 talatang 16. Yung po ang mga talata na nagsasaad at nagsasabi ng salitang Kristiyano. 3 beses po lamang binanggit sa kabuuan ng Biblia ang word na Christian. Yan po, mga kapatid. So, ano ba ang pananaw at ano ba ang kahulugan ng Kristiyano? Praise God. Kasi hindi naman sasabihin ng inyong mga kasamahan sa inyong mga tahanan, sa inyong mga trabaho, kapitbahay ninyo na sila ay hindi Kristiyano, maliban na lamang kung sila ay mga Muslim. Di ba? Hallelujah! Praise God! So lahat ng ating mga kakadaupang palad, lahat ng makakasalubong mo, tanungin ninyo, naniniwala ba kayo kay Kristo? Naniniwala ba kayo sa salita ng Diyos? Lahat ng yan ay magsasabi na sila ay naniniwala. So kung atin pong gagamitin ang konseptong yan ng paniniwala, maaring sila ay Kristiyano nga. Pero iba nga po ang pananaw at ang konsepto ng Bible when it comes to being a Christian. Praise the Lord. Sa Bible, mababasa natin sa Aklat ng Manggagawa 11:26. Ganito po ang sinasabi po mga kapatid. Basahin po natin, ha?
At nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. Ang sinasabi po dito ay si Barnabas. Siya po ang nagsasalita rito at ang kanyang binabangkit na kanyang nasumpungan at dinala sa Antioquia ay walang iba kung hindi si Pablo. At nangyari na sa buong isang taon sila'y nakisama sa iglesia, sa church. Ibig sabihin, pag sinabing iglesia, the word church is ekleo, praise God, ecclesias, no, ecclesias, which mean the called out people, mga tinawag, called out people. So, sila po, ano pong ginawa nila nang sila ay nakisama sa iglesia? Mga kapatid, ang sabi dito, sila ay nagsipagturo sa maraming tao. Kapatid, nagsipagturo sila sa maraming tao. Praise God. Isang buong taon na sila ay nakasama at nagturo sa maraming tao. At nang ito ay matapos nilang maturuan, anong sabi rito? At ang mga alagad, matapos na sila ay makisama at maturuan nila ang maraming tao sa iglesia, ang sabi rito, ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. So, naging Kristiyano sila nang sila ay maturuan, nang sila ay mabahagian ng salita ng Diyos, nang sila ay tumanggap ng salita ng Diyos, sila po ay naging Kristiyano. Hindi dahil ikaw ay bininyagan ay Kristiyano ka na. Hindi dahil ikaw ay isinilang sa isang Kristiyanong pamilya, ikaw ay Kristiyano na. Praise God. Maaring ikaw ay isinilang, maaring ikaw ay lumaki sa pananampalataya, na kinagisnan mo na ang pananampalataya nila ay pananampalataya ng pagiging isang kasapi ng isang iglesia, ng ibang paniniwala, but you can never be a Christian just like that na ikaw ay isinilang sa isang pamilyang Kristiyano, na ikaw ay bininyagan. Hindi po ganon ang isang pagiging Kristiyano. Hallelujah! So paano sila naging Kristiyano? Ayon dito sa binasa nating talata, ay tinuruan ng halos isang taon. Itinuro sa kanila kung paano sila magiging Kristiyano at sila nga'y tinawag na Kristiyano matapos na sila ay maturuan, mga kapatid. Yan po ang malinaw, Praise God. Purihin ang Diyos na buhay. Amen po ba, mga kapatid? Buhay na kay lupin sa kabutihan mo. Good morning kay Brother Francis Ragasa at kay Sister Neng Ragasa at sa inyong mga apo na sina Goku Gordon at Gohan at kay Prishan. At isang mapagpalang umaga rin kay Sister Levi Rafael at Brother Ruel Rafael at sa iyong apo na si Eris at ganun din kay Kit at kay Erwin, Laging forever. At good morning din kay Sister Marlene Soribio at sa iyong mga anak na sina Elaine, Elaika at Jelay at kay Bimbi. At mula naman po sa San Pedro, Laguna, binabati natin ang isang mapagpalang umaga si Brother Andrew Aranda at ang kanyang dalawang anak na babae. At mula sa Dasmariñas, Cavite, binabati natin ang isang mapagpalang umaga si Sir Analisa Moreno de los Reyes at gayon din ang kanyang mga anak na sina Rayana, TJ at Nicole. Alright, praise God. So ngayon po, mga kapatid, paano ba maging Kristiyano? At ano bang ibig sabihin na pagiging Kristiyano? What does it mean to be a Christian? Unang-una, mga kapatid, ito po ang dapat po nating malaman na sinasabi at konsepto ng Bible on what does it mean to be a Christian. Alright, praise God. Number 1, sabi rito, ang Kristiyano ay dapat na nakipag-isa kay Kristo. Dapat na nakipag-isa kay Kristo. Nang ibig pong sabihin, a Christian is a Christ one.
Christ one, or one who is like Jesus. Yan pong ibig sabihin. Kaya nga ako sinabing Christian. The word Christian galing sa dalawang salita, Christ and man. At kapag ka ito po ay pinagsama ninyo ang Christ and man, magiging Christian. At kapag inalis ninyo ang salitang Christ doon sa Christian, 3 letra ang mawawala, o 3 letra ang matitira, mawawala ang Christ, I-A-N, which mean I am nothing. Kung wala si Christ, I am nothing. Wala tayong kabuluhan, wala tayong magagawa. Praise God kung wala si Kristo. Kaya nga maliwanag po mga kapatid. Sinasabi po ng Galatia 2:20, sulat po ninyo. Anong sabi dito ni Pablo? Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Maliwanag po, mga kapatid. Okay, so maliwanag. Ang pagiging Kristiyano, dapat tinataglay mo si Kristo sa iyong buhay. Nakipag-isa ka kay Kristo. Ang buhay mo ngayon, mga kapatid, ay hindi na sa iyong sarili. Hindi na ikaw ang nabubuhay sa iyong sarili, kundi yung Kristo na tinanggap mo sa iyong buhay. Kaya sabi po nga ni Pablo, ang buhay ko, sabi niya, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya, na ang pananampalatayang ito'y sa anak ng Diyos. Sabi ni Pablo, hindi na ako, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Bakit po? Dahil nagawa na niyang makipag-isa. Nakipag-isa na siya kay Kristo. Kasama na niya si Kristo sa kanyang buhay. Sa maliwanag, being a Christian is what? Kapatid, is to possess Christ in your life. You are not just confessing that you are a Christian. Hindi po sapat na ipapahayag mo lang sa iyong mga bibig na ikaw ay Kristiyano. Kung hindi, ang sinasabi po ng Bible, you have to be in Christ. Being in Christ, na kay Kristo ka, nakipag-isa ka sa Kanya. Amen po ba, mga kapatid? Baka magulat na lamang kayo minsan na kapapahayag ninyo, sinasabi ninyo na kayo ay Kristiyano, pero pagdating sa huling panahon, ay sasabihin sa iyo, hindi kita nakikilala. Katulad po ng sinasabi po ng Bible sa Gospel. Marami ang magsasabi sa akin sa huling panahon, no? Na tatawag sa akin na Panginoon, Panginoon. Pero anong sagot sa kanila? Hindi ko kayo nakikilala. Kayo na sasabihin nila, nagpapalayas kami ng masamang spirito, nagpapagaling kami sa iyong pangalan. Pero anong sagot ng Panginoon? Hindi ko kayo nakikilala. Kayong mga gumagawa ng mga katampalasanan. Kaya nga, dapat nasisiguro po ninyo, dapat natitiyak po natin na kung tayo ay nagsasabing tayo ay mga Kristiyano, maliwanag po. Sabi ni Pablo sa mga taga-Galacia, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Pag sinabing kasama ni Kristo, nakipag-isa siya. At hindi na ako ang nabubuhay, kung hindi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Kayo mga kapatid, sigurado ba ninyo ngayong umaga?
si Kristo na ang nabubuhay sa inyo? Ha? Hello? Amen po ba? Problema'y humaharap. Alright, isang mapagpalang umaga kay Sister Leonora Alano Lagorsa. Hallelujah! Isang mapagpalang umaga sa iyo at sa iyong buong pamilya. Purihin ang Panginoong Diyos. Hallelujah! So malinaw, ang unang palatandaan, ang unang dapat na makita sa buhay ng isang nagsasabing siya ay Kristiyano, ay makita ang buhay ni Kristo sa kanya. Dahil siya ay nakipag-isa. Hindi na siya ang nabubuhay sa kanyang sarili, kundi si Kristo na. Hallelujah! Yan po ang una. No? A Christian is a Christ one or one who is like Jesus. Ikalawa, so kung tayo po, mga kapatid, ay nakipag-isa, paanong paraan na tayo ay makikipag-isa kay Kristo? Paano natin siya magiging kabahagi at siya ang mabubuhay sa atin? Paano po? Pangalawa, dapat na ang Kristiyano ay maipanganak na muli. You must be born again. A Christian must be a born again believer. Tama? Ang isang Kristiyano ay isang lalaki o babae o bata na nakaranas ng isang espiritual na bagong kapanganakan sa pamamagitan ng nagbabagong gawain ng banal na espiritu. Ang bagong pagsilang, mga kapatid, ay isang regalo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus na ibinigay sa pamamagitan ng biyayang malaya niyang iniaalok sa lahat. Maliwanag po yan. Basahin ninyo ang aklat ni Juan, kabanatang 3, simulan po natin sa talatang 3 hanggang talatang 7. Ano ang sabi rito? Sumagot si Jesus sa kanya'y sinabi, katotohanang sinasabi ko sa iyo. Ang kausap niya pa rito ay isang leader ng relihiyon. Yan po ay si Nicodemo, isa sa mga saserdote ng mga panahong iyon. Anong sabi niya? Maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Talatang 4, sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipanganganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siyang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Anong sagot ni Jesus sa talatang 5? Sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tayo ipinanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak, talatang 6, ay sa laman, ay laman nga. At ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Talatang 7, huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo. Kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. So napakalinaw. Ipanganak na muli. You must be born again. Yan po mga kapatid. Hanggat hindi ka dumadaan sa ganitong proseso, hindi mo maaring sabihin at angkinin sa iyong sarili na ikaw ay isang Kristiyano. Dahil ang isang Kristiyano ay kailangang nakatitiyak at nakasisiguro na si Kristo at siya ay iisa sa pamamagitan ng kapanganakang muli. You must be born again. Tama po mga kapatid? Hallelujah! Yan po ang malinaw na isinasad, yan po ang konsepto ng banal na salita ng Diyos. Hindi po ito isang imbento at gawa-gawa,
lamang. Hallelujah! Praise God! At itong kapanganakang ito ay kapanganakang espiritual na tinutukoy. Nang ibig pong sabihin, mga kapatid, na tayo ay muling magkaroon ng ugnayan sa Diyos, na manumbalik ang ating relasyon sa Kanya, yung relasyong nasira, yung relasyong nawasak, napatid sa panahon ng ating mga ninuno na sina Adan at Eva. Dahil nung mga panahong iyon na hindi pa sila nagkakasala at hindi pa sila sumusuway sa mga utos ng Panginoon Diyos, lagi nilang kaugnayan ng Diyos, lagi nilang kausap ang Diyos, subalit dahil sa kanilang pagsuway, sila ay nailayo. Lumayo sila sa Diyos dahil sa kasalanan. Dahil ang kasalanan ang siyang sa atin ay nagpapahiwalay sa Diyos. Mga kapatid, akala lang natin tayo ay malapit sa Diyos dahil tayo ay nagsisimba, dahil tayo naniniwala sa Diyos. Akala lang natin Kristiyano na tayo at mayroon na tayong ugnayan at relasyon. Pero ang totoo, mga kapatid, ang katotohanan ng isang buhay na hindi natin kayang tanggapin, lalo na yung mga taong matagal ng aral at matagal na sa kanilang mga reliyong kinaaniban, hindi na nila magawang talikuran pa ang mga ganitong klase ng paniniwala dahil sila ay lumaki na sa ganoon. Pero hindi po yon ang isang katotohanan. Ang katotohanan, kailangan tayo ay ipanganak na muli. Yan po ang itinuturo. Mabuhay tayong muli sa ating buhay espiritual. Naalala ninyo yung ating aral doon sa mabuting Samaritano na iniwan yung biktima na leaving him half dead? Ganyan ang estado ng buhay ng mga hindi Kristiyano. They are half dead. Buhay physically but patay patay sa spiritual. Amen? Hiwalay. Kaya nga 'di ba, sinabi po na malinaw, pakinggan po ninyo. Ano ang sabi po ng aklat ng Epeso? Praise the Lord. Yung dating estado natin nang hindi pa tayo na ipanganganak na muli, nung hindi pa natin tinatanggap at hindi pa tayo nakikipag-isa kay Kristo, abay dito'y napakalinaw na sinasabi po ng Epeso, Kabanatang 2, talata po ay 11 hanggang 13. Anong sabi po dito? Pakinggan po ninyo mga kapatid upang sa gayoy lubos po ninyong maunawaan ang nais na ipahiwatig sa atin ng banal na salita ng Diyos kung bakit kayo kailangang ipanganak na muli. Pakinggan po ninyo. Sabi dito, kaya nga alalahanin ninyo na kayo noong una mga hentil sa laman. Tinatawag na di pagtutuli niya ang tinawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo. Hiwalay. Na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan na pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Imagine ninyo, nabubuhay tayong walang pag-asa at walang Diyos. Hanggat hindi ka ipinanganganak na muli, ito ang estado mo sa buhay, ito ang kalalagayan mo. Nabubuhay ka ng walang pag-asa at walang Diyos. Ano sabi ng talatang 13? Datapwat ngayon kay Kristo Jesus kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. See? Anong estado natin? Malayo. Nalayo tayo. Sa paanong paraan? Dahil sa kasalanan. Amen. Kaya yung binanggit ng Diyos kay Adan at Eva, na kapag kayo ay kinain ninyo at sumuway kayo sa utos kayo, walang pagsalang kayo ay mamamatay, hindi nga sila namatay physically, but namatay sila sa ugnayan, sa relasyon. At yan ay minana po natin. Kaya po, mga kapatid, ang pagiging Kristiyano ay isang bagay
na dapat po nating maunawaang lubos, na kailangan tayo ay ipanganak na muli. Mabuhay tayo espiritual dahil sinabi po ng John chapter 4, verse 4, na ngayon ang panahon na hinahanap ng Diyos ang mga tunay na sasamba sa Kanya. Ang Diyos ay espiritu, kaya nararapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. So paano mong sasambahin ang Diyos sa espiritu kung wala kang espiritu ng Diyos? Kung patay ang iyong buhay espiritual. Dahil sinasabi rin ng banal na kasulatan, ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Amen? Kaya kung kayo po ay nakikinig ngayon, nauunawaan ninyo ang sinasabi ko dahil kayo ay nagtataglay ng espiritu ng Diyos, dahil kayo ay naipanganak na muli at buhay na ang inyong buhay espiritual. Amen po ba? Sa kahirapan ay walang sa karamdaman ay walang ang lahat ay may hangganan sa mundo. Alright, praise God. So maliwanag yan mga kapatid. Ha? Purihin ang Diyos. Ano ang una? Nakipag-isa kay Kristo ang isang Kristiyano. Praise God. Ikalawa, kailangan siya ipinanganak na muli. Since tayo ay ipinanganak na muli sa pamamagitan ng Espiritu, mga kapatid, ikatlo, ang Kristiyano ay dapat na mamuhay sa espiritual. Praise God. Hindi na lamang po tayo sa pisikal mabubuhay, kundi mabubuhay na tayo sa espiritual. Sabi po ng aklat ng Roma, kabanatang 8, talata ay 4 hanggang 10. Ganito ang mababasa po natin. Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nangagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay na laman. Datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos, sapagkat hindi na pagsasaklaw sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maari, at ang nangasalaman ay hindi nakalulugod sa Diyos. Datapwat, pakinggan ninyo, kayo'y wala sa laman kundi nasa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Datapwat ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Amen? Maliwanag po mga kapatid. Hindi na dapat po nagahari ang laman. Kaya maliwanag po na ibinahagi sa atin ni Pablo sa aklat ng Galacia. Sa aklat ng Galacia, kabanatang 5, talatay 16, ganito ang sinabi niya. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu, at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Hallelujah! Yan po ang kanyang pasubali. Yan po ang kanyang babala. Sa lahat nga raw po ng naipanganak na muli sa pamamagitan ng Espiritu, naipanganak na muli, nakipag-isa na kay Kristo, ang buhay po natin ngayon mga kapatid, ay hindi na dapat pinangungunahan pa ng laman, kung hindi ng Espiritu. Amen? Siya na po ang dapat nagahari sa atin, ang banal na Espiritu ng Diyos. Hallelujah!
At dito po sa aklat ng Galacia, ay nais kong ibahagi sa inyo kung papaano tayo dapat mamuhay sa Espiritu. How to live by the Spirit. Now that we are born again, that we now have the Spirit of God lives in us, mga kapatid. Being a Christian, being a Christian, sinasabi rito that we and Jesus, tayo'y nakipag-isa sa Kanya through being born again, na ipanganak na muli sa pamamagitan ng Espiritu. Now that we have the Holy Spirit, we must live by the Spirit of God. Amen? Kaya nga, tuwing umaga, inuuna po natin palagi ang makipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan po ng programang ito dahil pinakakain natin ang ating espiritual na buhay. Amen po ba, mga kapatid? Dahil nga noong hindi pa tayo Kristiyano, noong hindi pa tayo pinanganganak na muli, walang kahalaga sa atin ang ganitong klase ng pagtitipon. Walang halaga sa atin ang salita ng Diyos. But now, meron na tayong malasakit, meron na tayong desire sa mga salita ng Diyos. Why? It is because nagugutom yung ating espiritual. Kaya pinakakain natin. Amen po ba? Ha? Praise God. So, to live by the Spirit of God, first things first, mga kapatid, we must recognize what the acts of the simple nature are. Kailangan nating kilalanin, kailangan nating alamin kung ano ang mga gawa o ginagawa nitong mga sinful nature, yung likas ng kasalanan sa buhay po natin. Dito pinagsama-sama ni Pablo ang mga kasalanan ito sapagkat ang mga ito, ang mga pangunahing likas na makasalanan, likas na kasalanan. At sinabi ni Pablo na kung sa pamamagitan ng Espiritu ay papatayin mo ang maling gawain sa katawan, mabubuhay ka. Kung papatayin natin ang lahat ng mga gawain ito ng ating makasalanang kalikasan, mabubuhay tayo. Ngunit nasa atin pa rin ang pagpipilian. Maaari tayong lumakad sa laman o sa Espiritu bilang Kristiyano. Hallelujah! Basahin ninyo yung talatang 19 hanggang 20 ng Galacia 5. Doon isinasaad ang gawa ng mga laman. Doon nyo makikita ang gawa ng laman. Tama po ba mga kapatid? Hallelujah! Anong sabi po rito? Sa aklat ng Galacia 5. Ibinahagi sa atin ang iba't ibang uri ng gawa ng laman. At kung ito ang paghahariin natin sa ating buhay, at kung dito tayo nabubuhay mga kapatid, anong masasabi po rito? Ha? Praise God. Anong sabi? Kailangan natin makilala ang gawain ng laman. At ang gawain ng laman, sabi dito, ay hindi ninyo. Ang gawain ng laman ay pakikiapid, sabi dito, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabaha-bahagi, mga hidwang pananampalataya. So yan po ang gawain ng laman. Kailangan mong kilalanin at alamin. Praise God. At ito hindi dapat makita sa iyo bilang isang Kristiyano. So yan po ang una. Para mabuhay ka sa Espiritu, kapatid, kilalanin mo ang gawa ng mga laman. Ikalawa, maunawaan natin na ang lahat ng tao na gumagawa ng mga bagay na ito ay kailanman ay hindi maghahari at hindi paghaharian ng kalangitan. Yan po ang sinabi rito sa 21. Okay? Sabi po rito, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan at ang mga katulad nito, tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinapaunang ipaalala sa inyo tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng langit. Hallelujah! Praise God! Amen!
Hallelujah! Purihin ang Diyos. Magaling forever. Sa buhay na ito ay walang forever. So yan po. Yan po ang malinaw dito mga kapatid ha. Una, to live by the Spirit of God, we must recognize what the act of sinful natures are. Ikalawa is understand those live like this will not inherit the kingdom of God. Ano po ang ikatlo? Ikatlo ay recognize the fruit of the Spirit. Ano ba ang bunga ng Espiritu? Malaman natin kung ano ba ang ibinubunga ng Espiritu. Anong sabi ng talatang 23? Datapwat. 22 at hanggang 23, datapwat. Ang bunga ng Espiritu, pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil laban sa mga gayon bagay ay walang kautusan. Maliwanag, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. So, yan po ang sinasabi dito. Maunawaan mo, malaman mo kung ano ang bunga ng Espiritu. At ikaapat, to live by the Spirit, para mabuhay sa Espiritu, sabi rito, living by the Spirit will produce the fruit of the Spirit. Magbubunga ka nito. This mean, ang ibig pong sabihin nito mga kapatid, that we should seek to walk in these fruits in all that we do in life and in every situation that we find ourselves in. Yan po mga kapatid. Na dapat tayo ay nagtataglay ng bunga ng Espiritu. Na dapat natin pong ipinamumuhay itong mga bungang ito sa buhay po natin, sa lahat ng mga ginagawa natin sa ating buhay at sa bawat sitwasyon na makikita natin ang ating mga sarili, na dapat tayo ay nakikitaan ng bunga. Amen po ba, mga kapatid? Ang problema lang sa atin mga kapatid, madalas tayong nalalaglagan ng bunga. Nahuhulog ang bunga natin. Imbis na maipamuhay natin yung mga bunga ng Espiritu, nalalaglag ang ating pasensya, nalalaglag ang ating pagtitiis, nalalaglag ang ating pag-ibig, nahuhulog itong mga bungang ito. Praise God, hallelujah. Kaya ito po yung masasabi po natin na dapat nating malaman na since tayo ay ipinanganak spiritually, sabi ni Pablo, magsilakad kayo ayon sa Espiritu. So sa makatwid, ang isang tunay na Kristiyano ay lumalakad sa patnubay at gabay ng Espiritu. At para masabing siya ay lumalakad sa patnubay, pangunguna ng banal na Espiritu, ay makikitaan siya ng mga bunga ng Espiritu. Ngayon, tanong ko po sa inyo, ito bang mga bungang ito ay nakikita natin sa mga nagsasabi na sila ay Kristiyano? Ha? Nakikita ba natin ang buhay ni Kristo sa kanila? Na silang nagsasabi na sila ay mga Kristiyano rin? Praise God. So sa makatwid, hindi ho sapat na ang isang Kristiyano ay nagsisimba lamang at naniniwala lamang sa salita ng Diyos. Tandaan ninyo, sa banal na kasulatan,
Si Satanas man ay naniniwala sa Diyos at ang sabi ng banal na sulat, nanginginig pa siya. Nanginginig pa. Kung ganun ang konsepto ng pagiging Kristiyano, sasabihin natin, si Satanas ay Kristiyano rin. Pero hindi yun ang konsepto. Hindi yun ang kahulugan sa Bible. Maliwanag po sa Biblia na dapat ang isang Kristiyano ay nakipag-isa kay Kristo. Kaya nga Christ won. Christ won. Ikalawa, siya ay dapat na ipinanganak na muli. Amen po ba, mga kapatid? Ikatlo, dapat na nabubuhay sa espiritual. Dahil hindi na lang siya isang pisikal na pagkatao, kung hindi nagtataglay na rin siya ng espiritu ng Diyos. And to live by the Spirit of God, we must recognize the acts of our sinful nature. Praise God. And we must understand also that those live like this will not inherit the kingdom of God. Ang mga nabubuhay sa laman ay hindi magmamana ng kaharian ng langit. At ikatlo, we must also recognize the fruit of the Spirit. Anong ibig sabihin nito? Living by the Spirit will produce the fruit of the Spirit. Makikita sa iyo ang bunga ng Espiritu. Anong bungang yan? Yung sinabi po sa Galatia 5:25. Ano ang bungang ito? Maliwanag po ang sinasabi po rito, mga kapatid. Kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay magsisilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Purihin ang Diyos na buhay. Sa kahirapan ay walang sa karamdaman ay walang ang lahat ay may hangganan sa mundo. Salita ng Diyos ng ang forever. Sa langit lang tayo mayroon forever. Diyos lang ang ating forever. Sa buhay na ito ay walang forever. Bueno, tayo po dadako po sa ating pong mga prayer request. Pwede na po kayong magpadala ng inyong mga kahilingan. Dito po muna tayo saglit na titigil. At bukas po ipagpapatuloy natin ang part 2, ang ikalawang bahagi po ng ating topic, what does it mean to be a Christian? Praise God. Bukas po natin ipagpapatuloy, mga kapatid. Samantala po ay atin po munang idulog at ilapit sa Panginoon Diyos ang lahat ng inyong mga prayer request. Hallelujah! Praise God! Sa bawat hiling, sa bawat dasal, ang Diyos ang laging katugunan. Alright, sama natin sa panalangin ang kahilingan po ni Brother Bob para po sa kanyang adopted brother na si George Chodoro na mayroong acute diabetes, neurotoxicity, na siya ay
may komplikasyon pa sa tuberculosis. Prayer for healing at bumalik siya kay Lord. Amen to that. At sama rin natin sa panalangin, Sister Becky Garcia na nagdadialysis. Purihin ang Panginoon Diyos. Sama rin natin sa panalangin ang ating mga kapatid Liza Nielsen de la Torre, Vince and M. Magana para po kay M, yung kanyang mayoma. At ganyan din si Nanay Lydia Mendrique Magana, patuloy na kalusugan ang igawad sa kanya ng Panginoon, at kagalingan naman po para kay Nenita Mendrique. Sama rin natin sa panalangin si Frances Painsan at ang kanyang buong pamilya. Praise God, hallelujah, lalong-lalo na si Lambuching para sa kanyang PCOS, at ganun din ang kanyang nanay na si Nanay Carmelita Hartsack. Praise God. At John and Apple Magana and family, maging ang kanyang mga anak, at ganun din po ay sama rin natin sa panalangin si Kyle Ashanti, praise God, at Candy San Mateo ng Baras Rizal. Panalangin yan ni Nanay Ginger Robles. At panalangin din po natin ang QBC ni Ruby Rose at lahat ng medical at eye test niya. Purihin ang Panginoon Diyos. At gayon din kay Sister Reyana Moreno de los Reyes for her upcoming NCLEX exam, na siya'y pagpalain ng Diyos ng patuloy na karunungan at kaalaman. Sama rin natin ang pamilya ni Ali Pangilinan for love and peace. Ganon din po, isama rin natin sa panalangin si Anggo and Retago family. Praise God. Nora Vista Antay, Lani Liwag and family, Jose Cascante Santiago Jr., Becky, Estela Pugal and family, Merlin and Wilson Corpus and family, Wilmer J. Corpus and family, Ignacio family. Praise God. Sama rin natin sina Marilyn Estonacto Foster Israel and Marilu Quinto and family, Gilbert and Rosemary de la Cruz and family, JR and Kalikdan family. At ganoon din po, magkatrabaho na si Grace Painsan at ang kaligtasan ng kanyang buong pamilya, at buong pamilya ng Robles Painsan, ang panalangin ni Jojo Robles. Praise God. Sama rin natin si Gilbert and Rosemary de la Cruz and family, JR and Diana Kaligtan, Edison and Chiqui Nadia Sobrepeña and family, Leo and Marian Santos and family, Ivy Diaz, Joy Abia and family, Dalena and Abardo family, Gonzales family, Elisa Domingo and family, Arnel Alpon and family, June and Soribio and family, Marvin and May Soribio and family, Mario and Marilyn Soribio and family, Emil Dalipe and family, Nita and Elmer Dalipe, Mary Grace Somido Enriquez and family, ganon din si Rosel Domingo at itong mga kapatid natin na nagdadalanta, Rihanna de los Reyes, Chia Gonzalez, Rachel Painsan Robles, and panalangin natin na magsilang sila ng ligtas. Hallelujah. At kagalingan din po kay Mama Chi, may side effect po yung vaccination sa kanya. Praise God. Hallelujah. At ganun din, sama rin natin sa panalangin si Helen Lopez and family, Richard Dazon and family, Donnie Alcantara, at ganun din si Maricel Gadraca and family, Annalisa Moreno, yung ma-release ang komisyon nila. Yes, amen to that. Pasalamatan ninyo na si Lord, na-release na yan, ha? Praise God. Ganun din po si Remy Ropino, Rogelio, Rochelle, Annabel, Amanda, Angela, Arian, and Rodel Costales, Rowena Morgan Conar, and Ret Meriman, Mary Joy, and Kit Mandensa, Sheila May Arisa, Liv Jun Puentes. Sama rin natin sa panalangin Romelito Valdez. Praise God. Hallelujah. Chuchi Yuson, Lourdes Tan, Bibi Soribio, Perderisa, Reynaldo Lopez, Guadalupe, Labis and family, Salud and Rodel Kahala, Kathleen and Kelsey Kahala, at Lilibe and Ray Ramirez and family, Epremia and Gerson Abia Conje and family, Lisa Villarico, Ernie Perez, Ronald Chan, Ronnie Atendido, Mia and Bea Nonato, Elsa Lumba. Sama rin natin si Nanay Leti, Nanay Esther and Nanay Lourdes Sanggalang. At sama rin natin sa panalangin itong mga negosyo at kabuhayan ng ating mga kapatid, ha? Balay Durano, LS Cosmetic, Brixler Beauty Bling, OC Champion Diagnostic Clinic, Skyhook, Reblick Internet Service, Mobile Device Integrate Services, Chriskit Enterprises, Veteran Motor Shop, Jesus Our Wisdom Christian School, Architectural Firm ni Architect Leo, Bookkeeping Firm o Accounting Firm ni Sister Lily, Car Rental Services ni Brother Lloyd, Brother Fred and Sister Elena. Ganon din po ang Providence Memorial Plan, Bimbis Lutong Bay, Chocolate Indulge Pass Office Boutique, House Rental ni Nanay Leti, Nanay Remy, Sister Lori and Sister nakuha na pala yung kay Sister Lorna. Purihin ang Panginoon Diyos. So tayo po'y dadako po sa ating pong kahilingan sa ating Panginoong Diyos, ha? Diyos na makapangyarihan sa walang Bigyan
Panginoon namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga, kami po ay patuloy na nananalig at sumasampalataya sa iyong dakilang pangalan na anuman ang amin pong ilapit at idulog sa iyong banal na trono ay iyo pong katatagpuin. Sapagkat pinangahawakan naming labis ang iyong mga pangako sa iyong mga salita. Na ikaw ang Diyos na nagsabi na ang iyong mga salita ay hindi babalik sa iyo ng walang pangyayari, kung hindi gaganapin ito ang bawat nasa ng iyong puso sa lahat ng mga pinagsubuan mo ng iyong mga salita. Panginoon Diyos, narinig po ninyo ang mga pangalang aking nabanggit, ang mga kapatid ko na mayroong kanya-kanyang kahilingan para po sa kanilang buhay. Diyos, sa umagang ito, magpakahayag ka sa amin sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan na patuloy na ipinararanas mo sa buhay ng bawat isa. Patuloy ko pong itinataas sa iyo si George Teodoro para po sa kanya acute diabetes neurotoxicity, Panginoon Diyos. Ama, hipuin mo ang kanyang kalusugan at kalakasan. Mangusap ka sa kanyang buhay, Panginoon, at siya ay magbalik loob, Panginoon Diyos, upang makaranas siya ng tunay na kapanganakang espiritual. Nang sa gayon, Panginoon, ay makamtan niya ang kalusugan at kalakasan mula po sa kanyang buhay. Salamat po, Diyos, sa umagang ito sa patuloy na kagalingan at biyaya at pagpapala na ipinagkakaloob mo kay Kyle Ashanti at kay Candy San Mateo. Ganon din po, Panginoon, sa buhay po ni Ruby Rose, na patuloy mo silang pagpapalain ang kanyang medical exam at ang kanyang eye test. Lord, dalangin ko po ang patuloy na karunungan at kaalaman na patuloy mo ipagkakaloob kay Reyana, Panginoon, sa kanyang nalalapit na NCLEX exam. Lord, ikaw ang siyang mahayag sa kanyang buhay. Maranasan niya ang tunay na karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon Diyos. Salamat po, Ama, sa patuloy na pagbibigay mo ng kalakasan at kalusugan kay Sister Becky Garcia na dumadaan sa dialysis. Alam ko, Ama, na patuloy mo siyang bibigyan ng malakas na pangangatawan. At salamat, Panginoon, sa pagtugon at pag-abot mo sa trabaho para po kay Grace Painsan at sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Ganon din po, Panginoon, idinadalangin ko po sa iyo ang pamilya Robles at pamilya Painsan na patuloy po ninyong pagpalain, Panginoon. Maghari ang kanilang ang kapayapaan at ang kalusugan sa buong pamilya nila. Lord, dalangin ko rin po si Mama Chi, Panginoon Diyos, yung side effect ng kanyang vaccination, Panginoon. Lord, hilumin po ninyo ito, bigyan niyo po siya ng ganap na kalusugan at kalakasan ng kanyang katawan. Marilis na rin po, Panginoon, yung commission para po kay Sister Annalisa. Maranasan nila ang blessing at pagpapala at ang provision mo, Panginoon Diyos, sa buhay nila. Salamat po, Diyos, sa patuloy na pag-abot at pagtugon mo sa mga panalangin namin. Mag-grant na po yung visa nila Apple, Panginoon Diyos, at ang kaligtasan para po sa mother po ni Ginger Robles at sa kanyang ate na si Frances Painsan, Panginoon. Salamat po, Ama. Ganon din po, Panginoon Diyos, idinadalangin ko pong patuloy sa iyo, Ama, ang patuloy na kagalingan para po sa mga kapatid namin na mayroong matitinding karamdaman tulad ng cancer, tulad po, Panginoon, ng mga problema sa kanilang mga puso, iba't ibang klase ng sakit sa puso. Lord, yung mga taong mayroong problema sa kanilang mga sugar, Panginoon Diyos, diabetic sila, Panginoon Diyos, mayroong kidney problem, creatinine problem, Lord, mayroong arthritis, gout, o anumang uri ng mga sakit at karamdaman. Lord, patuloy po namin, o Diyos, na dalangin na ikaw ang Diyos na magbibigay po sa kanila ng kalusugan at kalakasan at ang makalangit na himala. Salamat po, Diyos, sa green card po ng mag-asawang Apple at John, Panginoon Diyos. Salamat po na sila, Panginoon Diyos, ay magiging ganap ng mag-grant yung kanilang US citizenship, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Right now, in Jesus' name, Lord, pagpalain ninyo, maging ang aking may bahay na nagtatrabaho araw-araw, Panginoon Diyos, nagmamaneho ng kanyang sasakyan, ingatan niyo po siya sa lahat ng kapamakan at mga panganib ng buhay, Panginoon Diyos, at ganoon din po, Panginoon, ang mga in-laws ko na nagtatrabaho bilang mga frontliners sa iba't ibang panig ng mundo.
ito, Panginoon Diyos. Idinadalangin ko rin pong magpatuloy na maging okay na ang potassium at kaligtasan at kalusugan po ni Eliza Nicole Robles, maging ang kanyang pamilya, Panginoon, ang kanyang mga anak. O God, patuloy mo siyang bigyan ng kalusugan at kalakasan sa kanyang katawan. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang lahat ng mga negosyo, kabuhayan na aking nabasa at binanggit at pinagyayaman ng iyong mga anak, Panginoon Diyos, naway patuloy na yumabong at umunlad ang lahat ng mga kabuhayang ito, maging ang mga trabaho ng aking mga kapatid, Panginoon Diyos, sila na mayroong mga hanap buhay sa kabila ng mga nangyayari at nagaganap sa aming kapaligiran, sa kabila ng maraming nagsasarat, nawawalan ng trabaho, pero ang iyong mga anak na patuloy na sumusubaybay at nakikinig sa programang ito ay patuloy mong pinagpapala. Salamat po, Diyos. Dalangin ko rin po ang aming bansa na patuloy po ninyong pagalingin at alisin ang COVID, Lord. Bumaba ang kaso o mawala ng lubusan ang kaso ng COVID sa bansang Pilipinas ngayong umagang ito. Pagpalain ninyo ang aming mga pinuno, Panginoon Diyos, naway maghari ka sa kanilang buhay at sa gayoy mapangunahan nila ang aming bansa na mayroong banal na pagkatakot sa iyo. Salamat po, Diyos. Patuloy po ninyong pagpalain ang programang ito at ang mga kapatid ko na patuloy na nagbabahagi ng kanilang ng programang ito sa kanilang mga mahal sa buhay, kanilang kaibigan at mga kakilala. Lalo na rin po, Panginoon, yung mga sumusuporta at patuloy na nagpapadala ng kanilang tulong, ng kanilang mga offering, Panginoon. Ikaw ang magbalik ng mga biyayang ito sa kanilang buhay. Salamat po, Diyos. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pinakamakapangyarihang pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Glory to God. Praise the Lord. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ako ay bigo buhay ang talaga. Kailan pa ba ito matatapos? Alright, good morning kay Brother Michael Sigwa. Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid, at kay Ale Mickey Yabas at sa kanyang buong sambahayan. Sabi ni Sister Franz Pinsan, God is good. Thank you for your unconditional love and for always hearing our prayers. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen to that, Sister Frances Pinsan Magana. Lagi forever ang kanyang tawa. Sa presensya niya'y lagi. Alright, salamat sa lahat ng mga sumubaybay at nanood at nakibahagi ngayon sa programang ito. Naway pagpalain ng Diyos ang inyong panonood at pakikinig, at nawa ang kanyang mga salita ay patuloy na sumilay at magbunga sa ating buhay. Sabi ni Brother Nap, grant it, Lord Jesus, you are the answering God. Yes, Lord, thank you, Lord. Dalaygon ang Diyos sa kanunay. Yes, dalaygon ang Diyos. Yes, ma'am, always, ma'am. Guadalupe Orbon Babalabis, you are always included in our prayers. Araw-araw po yan, mama. Sa kahirapan ay walang Kumusta na po, Ma'am Glabis? ang lahat ay may hanggan sa mundo. Alright, praise God. So, salamat po sa lahat ng ating mga kapatid. And again, happy birthday, Sister Emmy! You're welcome, Sister Apple Pinsan Magana. Welcome po, Sister Rose Tasibit.
Yes to that, Sister Ma'am Guadalupe. You need more strength. Just have trust and have faith in God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. You're welcome, Sister Levi Rafael. At salamat sa Diyos sa lahat ng ating mga kapatid na patuloy na nagpapadala ng kanilang mga tulong at handog. Praise God. At nakita na po ninyo mga kapatid yung ating pong bagong kagamitan sa church nung linggo. Ginamit na natin ang ating bagong mixer na 24 channel ha. Praise God. At gayon din yung ating double pedal. Tuwan-tuwa yung ating drummer. At ngayon po may bago tayong project. Ang ating bagong project mga kapatid ay isang nangangailangan tayo ng ating pong monitor. Dahil yung ating monitor doon ay 3 o 4 na dekada na po. Kaya luma na po yung ating monitor. Praise God. So, tayo po ay may bagong project ngayon at sa lahat ng mga kapatid na gusto pong tumulong at sumuporta para po sa proyektong ito, pwede po ninyong ipadala ang inyo pong mga tulong para po sa ating pong bagong instrumentong bibilhin na kailangan po natin sa ating church, yung ating pong 2 monitor, which is nagkakahalaga po ng 17,000 ang isa. So, kailangan natin ng 2, kailangan natin ng 34,000. And I do believe na ipoprovide ito sa atin ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Hallelujah! Kaya sa lahat ng mga kapatid na gustong tumulong para po sa proyektong ito, pwede nyo ipadala sa ating pong GCash account ang inyo pong share para po mabili po natin. Dahil nga po, medyo ang ating pong sound system ay medyo may ugong po yung ating mga monitor doon. Kailangan na po nating palitan, ha? Sa kabutihan mo, Diyos. Yun nga pong mixer natin, 1 tao lang po ang nagbigay noon mga kapatid ha. Praise God. Hallelujah. Kaya ako'y naniniwala sa Diyos sa aking pananampalataya na meron ding gagamitin ng Panginoon para i-provide sa atin itong ating pong monitor. Laging forever. You're welcome, Brother Nabdurano. Welcome po Sister Marilu Quinto. Hallelujah. And Brother Israel sa inyong patuloy na walang sawang panonood sa ating programa. Pagpalain po ang inyong buong sambahayan at ganoon din kay Brother Luisito Mickey Yabas. Bueno, sa imig po ng tugtuging ito, muli ang inyong lingkod ay pansamantalang magpapaalam. Bukas magkita-kita tayong muli para po sa ikalawang bahagi ng ating pong paksa. What does it mean to be a Christian? Yan po ang ating pong paksa na tinatalakay ngayong buong isang linggong ito mga kapatid. Upang sa gayon ay malaman natin ang tunay na kahulugan sa banal na kasulatan ng pagiging Kristiyano. You're welcome, Sister Grace Painsan. Sa kahirapan, Sa lahat ng mga nagpapadala ng kanilang ayuda para po sa mga lingkod ng Diyos tulad namin ni Pastor Tony, salamat po sa inyo at kayo pagpalain ng Diyos sa inyong kabutihan, ha? Good morning, Architect Leo Rosas at Sister Nene Rosas. Good morning! salita ng Diyos ng So sa imig po ng tugtuging ito mga kapatid, muli ay pansamantala po magpapaalam. Praise the Lord, hallelujah, sa pangunguna ng ating Panginoon Jesucristo sa pamamahala po ni Pastora Nene Principe at kapwa ko lingkod Pastor Tony Rodeo. Ito po ang inyong lingkod Pastor Manny Ada Lena na sa inyo po ay laging nag-iiwan ng isang salita na patuloy na nagbibigay kalakasan sa buhay ng bawat isa sa atin, at tayo po ay huwag mag-aatubili na palaging lumapit sa banal na trono ng Diyos upang kamtan ang awa-tabag sa panahong kailangan natin ito, sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Pagharian nawa tayo ng kanyang dakilang pag-ibig at ang kanyang pagliligtas ay babaunin natin sa pang-araw-araw ng ating buhay, at ang kanyang banal na espiritu ay laging sumaatin upang tayo ay magkaroon ng kapanatagan at kapayapaan sa ating mga puso at sa ating mga isipan. Stay safe, stay strong, stay healthy. To God be all the glory. God bless us all. You're welcome, Sister Rachel Painsan. may humaharap para bang wala itong katapusan. Kung sino-sino na aking nilapitan, tunay na inaasahan.